Walang kaalam-alam ang legal wife na nasa Pinas ako. At ang alam niya dito ako manganganak sa Abu Dhabi. Tinago kasi namin yun sa kanya ng asawa niya. Si tangang babae, paniwalang paniwala na mabait ang asawa niya. Pero nagsiselos ako. Dahil sa asawa niya siya uuwi at hindi sa akin. I am 29 at 39 naman si lalaki. 20 years ang gap namin. I'm working here at Abu Dhabi, then year 2022 nagkakilala kami. At yun ay dahil na rin sa mga kaibigan namin. At di na ulit nagkita ng ilang buwan. Then December 2023 ay nagkita ulit kami. Hanggang sa nagka-chat-chat kami, naliligaw na rin siya at nagdala na rin ng cake, bulaklak at chocolate at teddy bear. Hanggang sa iyon na nga, nag-meet kaming dalawa hanggang sa may nangyari sa amin. At dun niya lang inamin sa akin na may asawa siya at kasal. Pero wala silang anak sa loob ng 18 years. So ako, dahil napamahal na sa kanya, hinayaan ko na lang. Dahil nga ang sinabi niya sa akin ay hiwalay na sila. At na-prove niya naman yon. Na kasi sa akin siya umuwi dito sa Abu Dhabi at uuwi na lang siya halos sa kanila para magbihis ng damit niya. Na dahil daw sa kasama niya yung nanay ng babae kaya kailangan na nandun pa rin ang gamit niya. Na hindi daw kasi alam no na hiwalay sila. Hanggang sa umabot ng 1 year ang relasyon namin at nabuntis ako ng January 2025. Nalaman kong pregi ako at tinanggap niya naman. Kaso inamin niya sa akin na okay pa sila ng asawa niya. Syempre nasaktan ako at nagalit ako. Kaya sinabi ko na aminin ko sa asawa niya na nakabuntis siya. At yun na nga, nang inamin ko sa asawa niya na babae ako ng asawa niya, sinabi kong buntis ako. Nagkita kaming tatlo at nagkaaminan. Hanggang sa pinagbawalan kami na magkita at magsusuporta na lang daw sa bata. Kaso ako, dahil nga sa mahal na mahal ko rin, at mahal din naman ako ng lalaki, ay pinupuntahan niya pa rin ako kahit na saglit lang. Na kasi nga mayat mayang nakatawag yung asawa niya kahit nasa work siya. To make the story short, inalaman niya ng asawa niya. At nawalan kami ng communication sa loob ng 1 week. At si lalaki pinauwi ng Pinas. Ang alam ng babae, wala na kaming communication dahil nga na ang cellphone niya ay nakakonect sa babaeng yun. Pero gumawa siya ng paraan para makontak ako. At sabi niya kahit na anong mangyari, hindi niya ako iiwan dahil nga may anak kami. Hanggang sa naging okay kami ulit. Pinipilit rin niya ako na umuwi ng Pinas para doon manganak. At sinunod ko naman at umuwi ako ng July 28. At dahil sa mahal ko nga ay nagkita kami ulit doon. At kahit na nga buntis ako ay may nangyayari pa rin sa amin syempre. At dahil nga sa miss na rin daw niya ako. Naging okay kami nang walang kaalam-alam yung babae na nasa Pinas ako. Tinago namin yun sa kanya dahil ang alam niya sa Abu Dhabi ako manganganak. Month of September ay nanganak na ako at bumalik ako ng November sa Abu Dhabi para bumalik sa work. At siya naman ay nandun pa rin sa Pinas at may communication pa rin kami. At si tangang babae paniwalang paniwala na mabait ang asawa niya. Hanggang sa nalaman ko na pinagbabakasyon siya ulit dito ng asawa niya sa Abu Dhabi at mawawalan ulit kami ng contact. Pero ang sabi niya sa akin, gagawa siya ng paraan para makontak niya ako ulit. Yung gamit niya kasing cellphone sa Pinas sa kaibigan niya at hiniram niya lang yun sa loob ng 8 months. Pero hindi niya yun madala kasi nga nakabantay sa kanya yung asawa niya. Pero mamili, nagsiselos ako dahil nga sa asawa niya na siya uuwi at hindi sa akin. Naguguluhan na rin ako kung itutuloy ko na lang ba ang pagiging kabit or iiwan ko na. Mahal na mahal ko rin kasi siya at ramdam ko naman na mahal niya ako. Sana mabigyan niyo ako ng payo kung papairalin ko ba ang pagiging kabit or lalayuan ko na siya or sustento na lang sa bata. Letter sender, Christine. Grabe, ko pa talaga yung umamin sa asawa. Demand na demand si ante kasi nilalaban yung matres. Feeling bro kasi inunang magpakatanga. Alam mo yung rule number 1 ng mga kabit? Wala kang karapatang masaktan at magselos kasi alam mong kabit ka. Tsaka wag pati sarili mo niloloko mo. Kasi alam mo sa sarili mo na hindi mo na kayang putulin yan. Unang katangahan, naniwala ka sa mga alibay niya. Ikalawa, kahit na alam mong kabit ka, nagpabuntis ka pang talaga. Ikatlo, pinanindigan mo pa rin kahit na alam mong kabit ka. Ikaapat, na kahit napigilan kayo, hamit ka. Ikalima, pareho lang kayong tanga ng legal na asawa. Biruin mo, nalaman mo ng kabit ka pero nagsisettle ka, nauuto ka, paniwalang paniwala kang mahal ka. Yun nga legal na asawa, ginagago, ikaw pang kinabit lang. Partida pa na hindi siya mabigyan ng anak sa loob ng 18 years pero takot pa rin sa legal na asawa. At dahil nga si Raulo, nakakapuslit. For sure ako na hindi mo yan tatantanan kasi kontento ka na sa option ka lang. Alam mo kung sinong mas nakakaawa sa huli? Yung anak mo. Nagkaroon ng inang kontento sa pagiging kabit lang eh. Sa huli, pareho kayong taga-said lang ng kung anong matira. Uulitin ko lang na wala kang karapatang masaktan, magselos kasi kontento ka ng kabit ka. Ipagpatuloy mong maging kabit kasi deserve mo yung sakit.